everyone! Kamusta? My name is Raya. Welcome back to my channel. In this video, let's talk about puhunan para sa ating business. So medyo may mga nagme-message sa akin lately about sa forwarding at kung paano nga ba yung mga shipping from orders natin sa Alibaba. At napakarami ng mga tanong ninyo guys. So okay naman yung mga tanong ninyo, nakaka-inspire sa mga next na ideas kung ano yung pwede kong gawing content para sa aking YouTube channel. I really appreciate na nagtatanong kayo sa akin sa aking Facebook page. Kung meron kayong mga questions na sa tingin ninyo makakatulong ako, please don't hesitate to send me a message. Pero I hope guys, no? So, wish ko lang sana ay supportahan nyo rin yung aking channel. Marami sa inyo yung mga nagme-message sa akin na hindi ko naman supporters, yung mga hindi naman nakasubscribe, pero okay lang siguro, ganun talaga eh. Pero I really hope na supportahan nyo rin yung channel ko. In this video, malihis lang muna tayo sa pag-order o kaya sa mga forwarder, sa mga paghahanap ng products sa Alibaba. Pero let's talk about yung pinakapuhunan. And in this video, I will also share kung magkano nga ba yung pinuhunan ko at kung saan ko siya kinuha. Para magkaroon kayo ng idea kung saan nyo rin pwedeng makuha yung inyong pampuhunan. So bago ang lahat yan, bago natin pag-usapan ng puhunan, I will also share yung mga some things na na-observe ko sa mga nagbe-business. Kasi there's also some people na kino-coach ko na gusto nilang other ways para makuha yung kanilang pangpuhunan sa business. And I will share some of my thoughts kung bakit hindi yun yung advisable para sa isang business. So let's dive into it, and I hope sana naman guys, supportahan nyo yung channel ko by subscribing. Some of the things na mga naririnig ko from some of the people na kino-coach ko, yung mga nag-avail ng aking coaching sessions, and ito yung mga bagay na sa tingin nila pwede nilang pagkuhanan ng kanilang puhunan sa kanilang business. Para sa akin, ito yung hindi ideal kung saan natin kukunin yung ating pangpuhunan sa business natin. Ang unang-una dyan ay ang pagkuha ng mga loans. Una sa lahat, gusto nating kumita. Gusto nating magkaroon ng another stream of income, and it doesn't make any sense na kukuha tayo ng loan sa isang bank or SSS or yung mga bagong apps ngayon na mapagkukuhanan natin ng mga microloans na yan. Hindi siya yung ideal para sa atin kasi ang ginawa na natin doon financially is to put ourselves on a negative aspect sa ating pagbe-business. Wala tayong perang pangpuhunan pero nangutang ka, which means na yung business mo, meron kang challenge agad. Meron kang pinagkakautangan ng pera. And that means na magbabayad ka ng monthly or kung kailan man yung terms mo, and for a price ng interest rate. Pangalawa dyan ay nagkakaroon tayo ng mga angel funding or mga funders natin. Ibig sabihin nun, meron tayong kaibigan, kamag-anak, na sasabihin, sige, akong bahala sa pangpuhunan mo. Mag-start ka ng business mo at akong bahala sa pangpuhunan mo. Hindi siya ganon ka-ideal kasi meron tayong obligation dun sa mismong angel natin. Kasi, syempre, sila yung nagpuhunan ng business natin and meron tayong responsibility para maibalik yung kanilang pera. What will happen kapag kunwari tinamad tayo? What will happen kapag ayaw na natin? What will happen kapag hindi pala siya nag-work? Madali kasi natin yung sabihin dahil hindi natin pera yung pinaka-pinuhunan natin dun sa business natin. So, kapag meron tayong mga angel funders na yan, mas maganda na let's say no muna kung kaya natin. Tapos, we have to find other ways kung paano natin makukuha yung funding ng ating pampuhunan sa ating pang-start ng business. Another one is to look for investors. Anong ibig nating sabihin dito? This is a very popular scheme ng mga big companies. Marami sa mga companies ngayon, no, nagsusulputan. And what they do is they get investors to fund some money. Tapos kapalit nun, interest of a very high value. So, dito nagbibigay sila ng mga 10% monthly o kaya 50% monthly. Very aggressive yung kanilang ways to get some new investors, no? So ang ibig sabihin nito, dito lumalabas yung Ponzi scheme na tinatawag kung saan kumukuha sila
ng mga bagong investors na magbabayad dun sa mga previous investors sa kanilang company. Hindi to magandang way para mag-start ng business kasi you don't have a product, you don't have a service, you don't have a company kapag wala kang new investors na nakukuha every now and then. Ito sa tingin ko yung dalawang paraan para makapagpuhunan tayo sa ating business. Ang unang-una dyan ay ang ating savings. Guys, ang pagbe-business hindi madali. Wala po tayong fast track, wala po tayong express, wala po tayong instant na way para makapag-start ng ating business, para magkaroon ng ating puhunan sa business natin. Kailangan talaga natin siyang pagdaanan. Yung pagsisave ng pera dahil gusto natin, para sa business natin, para sa pangarap natin na magkaroon tayo ng another mean of income, we really have to save money. Ano yung ginawa ko dati? Nag-start ako na mag-save ng pera ko. So, nagsisave ako ng pera bawat sweldo. Ano ba naman yung 1,500 kada sweldo? Tapos, inipon ko yun sa buong isang taon. And within a year, doon ako nagsimula ng pagbe-business ko on having and selling mga brand new phones before. That was way back 2010. Pangalawa naman, ito ginawa ko rin sa pag-start ng aking Philippines na company. I used up yung aking 13th month pay para makapag-launch ng 3 designs ng mga pins. I started with 3 pins, yung mga designs namin before. Yung sa mga pins na yun, lahat ng sales niya, inipon ko lang rin para makapaggawa pa ng mga bagong designs. So from those 3 pins, gumawa ako ng mga bagong designs. From those new designs, nagkaroon ako ng mga inquiries from other companies as well until nakilala ko yung mga clients ko. Tapos, we ventured out with a lot more other products. So, napakaraming mga products na yung mga na-launch namin. Iba't iba na rin yung mga products na ginagawa namin ngayon. So, hindi lang kami gumagawa ng mga pins ngayon. So, yung mga gamit na yon, yung mga products na yon, hindi yun magsisimula kapag wala akong initial na 3 pins na sinimulan ko before. And it's all because of my 13th month pay. And yung pinaka-amount na ginamit ko was only 25,000 pesos, more or less. So yung pinaka-amount na yun, maliit lang ang 25,000 pesos para sa iba. Para sa akin, nung time na yun, medyo malaki talaga siya. Mahirap siyang mawala, no? Pero ang pagbe-business, hindi po siya sugal. Karamihan sa atin, iniisip rin, kapag nag-business ka, maging ready ka dapat mawala yung pinuhunan mo. Mali pong thinking yun, guys, kasi hindi sugal ang pagbe-business. Talking about puhunan, talking about ways kung paano natin tamang gagawin ang ating pangpuhunan. Kung gusto niyo pang malaman ang mga other ideas na pwede sa inyong sariling sitwasyon, you can always send me a message sa aking Facebook page. Nagko-conduct po ako ng professional coaching. So dito sa coaching na to, we can talk about your situation. Let's talk about where you are right now at pag-usapan natin kung paano tayo makakapunta sa mga next steps na pwede ninyong gawin. This is not for free, guys, of course. Ito yung isa sa mga inaral ko for life coaching, and I'm focusing my experience dun sa aking pagbe-business. Mahirap din kasi kumausap ng mga kamag-anak natin, kaibigan natin about business kasi sila medyo iba rin naman yung mga gusto sa buhay. There's nothing wrong with that. So if ever, guys, na gusto ninyong mag-check kung paano nga ba kayo makakapag-explore and really expand on how you're thinking of starting your own business, you can always send me a message sa aking Facebook page. I hope, guys, na sana lang pa-support naman rin sa aking channel, pa-subscribe sa aking channel, and if ever na meron kayong questions, you can always send me a message, no? I'll be more than happy to help you out. Yan. Yun lang, in return, sana lang nakasubscribe po kayo. Sana lang rin nakatulong tong video na to sa inyo. It's a perfect time para makapag-start tayo ng sarili nating business. Kasi syempre, palapit na ang Pasko and everyone wants to spend their money for their loved ones as well. So yun, I hope po nakatulong tong video na to. Kung meron kayong questions, you can always comment down below. Maraming po salamat. Ingat po tayo palagi. And let's take care of ourselves din. Yun, maraming po salamat, guys. Bye-bye.